Hi! It's Kuya Fred Ate Jing of Bible Talks, your food for the soul. So today, magkakaroon tayo ng spiritual ulit na pagtatalakay sa gospel natin. So bago yan, magdadasal po muna tayo para imbitahan natin yung Holy Spirit at gabayan po tayo sa ating gagawing reflection. Ate Jing, simulan ko na po. Sige. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang maraming pagmahal sa araw pong ito, kami po ay nananalangin at humihingi at tumalapit po sa inyo pong banal na Espiritu ay pagkaloob niyo po sana sa amin. Nang sa ganun po, ang aming pong pagtatalakay dito ay hindi po magkaroon ng anumang hindrance, magindaan po ang Holy Spirit para lumabas sa amin po ang karapat-dapat na mga salita para po makarating po sa kaunawaan ng bawat manonood. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Buod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala din naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Tulhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So ayun, magtatalakay po tayo ng gospel natin of the week. Yung ating gospel about Mateo 11:25 to 30. So ang gagawin po nating paraan ng pagtatalakay, Ate Jing, ay per talata po tayo para hindi tayo magkakarambol-rambol. So Okay. makinig po kayo mabuti para po sa ganoon may mapulot tayong kahit paanong konting aral. So ang gospel natin ay Mateo chapter 11:25 to 30. Yes. So umpisahan na natin yung unang talata. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang panahong iyon ay sinabi ni Jesus, "Pinupuri kita, Ama ko, Panginoon ng langit at lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at inihayag mo sa maliliit. Oo, Ama, ganito nga ang iyong kinalulukdan. Ang lahat ng bagay ay pinagkaloob sa akin ng aking Ama. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at wala namang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong ibig pagpahayagan ng anak. Magsilapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo ay aking pagiginhawahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral sa akin, sapagkat ako ay maamo at mababang loob. At sa ganitong paraan ay giginhawa ang inyong mga kaluluwa. Oo, malambot nga ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Ang mabuting balita ng Panginoon." Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Ayan. So, babasahin ko yung number 1 natin, Ate Jing, at talakayin natin ito, no? So, para sa mga manonood natin, i-recap lang natin ito. Okay? So, yung number 1 natin, nang panahong iyon ay sinabi ni Jesus, "Pinupuri kita, Ama ko, Panginoon ng langit at lupa, na iyong inililihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at inihahayag mo sa maliliit. O Ama, ganito nga ang iyong kinalulugdan." Ayan, yun yung number 1 po natin. Ate Yes. Jing, meron ka na bang reflection para dyan sa number 1 natin? Sige. Actually, may naalala akong storya dito, no? Dito Yes, tungkol ate. sa matatalino at inihayag mo sa maliliit. Yes. Matatalino at maliliit. So, tingin ko dito yung matatalino rito, yung sila yung sinasabi nila na alam na nilang lahat. Kapag nagtalakay ka o nag-umpisa kang magbahagi ng salita ng Diyos, sarado na yung isip nila kasi akala nila na yung cup nila punong-puno na. Punong-puno na ng aral ng Diyos, punong-puno na ng gampanin sa simbahan. Marami na nagagawa. Ganun? Marami nang nagagawa. Kaya para sa kanila sapat na ang kanilang kaalaman at sapat na rin yung mga nagawa nila. Samantalang itong maliliit, ito yung matatawag nating dukha. Dukha. Di ba nasa Beatitudes yun, blessed are the poor in spirit,
for they shall inherit the kingdom of God. Ayan. Yan. So Ganda. sila yung maliliit, sila yung dukha, Mhm. sila yung umaamin na marami pa silang kulang, marami pa silang hindi alam tungkol sa aral ng Diyos, Yes. kaya willing naman din silang makinig Mhm. at willing naman din silang sumunod o gumampan doon sa mga hindi pa nila nagagawa. Actually, meron akong Kuya Fred. Recently lang, na-meet ko yung kaibigan ko. Mhm. So, parehas kaming nag-aral sa Catholic school. At syempre, nagkumustahan kami, anong ginagawa mo. Siya ay naglilingkod sa simbahan. Ako rin naman ay sinabi ko, nag-aaral tayo para maging katekista. Mhm. Patuloy naman yung formation natin. At nabanggit Yes. ko rin na meron tayong Bible study. Mhm. Alam mo, ang sabi niya, alam mo, sa totoo lang, na-realize ko na kahit sa Catholic school tayo nag-graduate, imaginein mo from elementary to high school, Mhm. ay marami pa raw Elementary to high siyang- school? Oo. Oo. May loyalty award yun. May loyalty naman talaga at nagkaroon kami parehas ng loyalty award. Parang 10 years yata sa Catholic school. Oo. Tapos sabi niya, inaamin niya na ang dami-dami pa pala niyang hindi alam at nakaka-experience siya ng tinatanong siya tungkol sa Catholic doctrines, pero marami pa pala siyang hindi alam. Alam mo, kwento ko rin natin yung ako nga, sabi ko nga, ako po ay matagal din namang choir ng simbahan. So, 21 years akong active dyan until nga na nagkasakit ako, na-stroke ako, doon lang ako naglaylo. Then, doon ko na encounter yung Bible study natin ngayon, na totoo naman din, yung kasing binabanggit na matatalino dito at mga pantas, ito yung mga taong may aral na. Yeah. Kumbaga, sa madaling sabi, ito po yung mga laman ng simbahan eh. So, kagaya ko man hindi ako sumama sa Bible study agad-agad kasi nga, during that time, active pa ako na choir eh. So, yung nag-aaya sa akin, yung kumari ko, shoutout sa iyo, Sister Fe, no? Sabi niya, kapatid, sama ka dito, Bible study. Unti-unti niya akong bina-Bible study. Kaya lang sa akin, ang nasa isip ko, dahil nga ang dating, ako yung pantas, matalino na, ba't po kayo naaya dito? Sa isip-isip ko lang po yun, na parehas tayong choir eh. Oo. Kumbaga, ba't po kayo naaya? Kulang ba tayo? Ibig mong sabihin, kulang tayo. Sa naalala ko po, si Jesus man, hindi tinanggap ng mga matatalino at pantas, ng mga pariseo, mga skriba, kasi nga, ayaw nila ng karagdagan. So, ibig sabihin, Kuya Fred, parang naging pariseyo ka nung mga panahon na Hindi yun. parang. Naging pariseyo ka Talaga. na sapat na ang alam mo, no? Pero sa isang banda, maganda yun na naganap sa akin kasi doon ko na-realize, nung na-meet ko na nga yung mga kasamahan natin sa Bible study na talagang kulang. And the more tayong umaamin na kulang, doon nagpupuno ang Diyos sa atin. Doon siya nagpupuno. At maalala natin, ganyan din yung eksena ni John the Baptist. Di ba sabi niya, magpuno kayo, yung mga daan, patagin ninyo. Yung mga lubak-lubak, linisin. Yung kasi ibig sabihin nun eh. So, kumbaga sa atin, kung magkukulang tayo, ito yung panahon para tayo po ay magpuno, lalo na kung para sa Diyos. And ito yung pagkadukha ka, ibig sabihin ba nun, Ate Jing, kung yung isa mayayaman o mga matatalino pantas, sila yung sa aral punong-puno na. Yung mga dukha ay mga kulang. Kulang. Pero meron naman silang kababaang loob na nag-a-admit na kulang pa sila at handa silang magpuno. Willing silang magpuno, willing silang makinig. Open ang kanilang isip at puso sa mga idadagdag natin na aral o yung mga itinuturo ng mga pari at mga relihiyoso. At the more na tayo, sa palagay ko, dito sa nabasa natin, the more tayo lumalapit sa Diyos, the more siya nalulugod eh. Kumbaga, the more tayo umaamin na kailangan kita. Kasi sa mga matatalino, kaya ka nabuo yung Scientology. Diba? According sa mga science yun. So, matatalino kasi sila. Hindi ba nila tinatanggap si Jesus? Hindi nila matanggap si Jesus eh. Kumbaga sa kanila, true science basis sila eh. Dito sa atin, totoo naman, kumbaga, lagi nating hingin na tayo kalugdan ng Diyos sa pamagitan ng siyempre pagtupad din sa kanyang kautusan naman. Ganyan eh. So, ibig sabihin pala, yung ating number 1, Ate Jing, tungkol ito sa pagkakaroon ng kababaang loob
na umamin tayo ay kulang pa. Na umamin tayo na dapat tayo ay tumanggap ng aral. Kasi sabi mo nga kanina, kung itong tasang ito, yung cup na ito ay puno, kahit isang drum ng tubig ang isali mo, ayan, sumat tayo ng kape. Kahit nabuhusan mo ng isang drum ng tubig pala yan, tatapon lang. Ako, actually, tinatanggap ko yun na, inaamin ko, kung kailan ako tumanda ng ganito. Tsaka, Matanda ka mas naman, parang naging- hindi ka naman matanda. mas naging masigasig ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Imaginein mo, no, haba ng panahon, pero ngayon ko nga rin nare-realize, ang dami pa palang dapat matutunan. Parang ano naman, Lalo na sa Bible, no? it's never too late naman. Oo. Kahit naman na sa ganyang edad ka, no? Abay, 45 ka lang naman. Kaya nga magkape tayo ulit. So, daanin natin sa kape. Kumbaga, ang sinasabi natin dito, siguro, andun yung panghihinayang natin na bakit ngayon lang natin ito ginawa. Nagkaroon ako ng ganong panghihinayang na sana maaga pa lang ay nakapag-aral na ako para sana ngayon sa panahon ngayon ay nakakapagbahagi na ako ng tunay, ganyan. Tunay naman yung mga binabahagi mo. Kaya lang, kumbaga siguro Yung pwede kaalaman, natin masabi Yung na kaalaman, yung kaalaman mo, hindi pa lang ganun kapuno. Hindi pa lang ganun kadami. Marami pa akong dapat pag-aralan. Pero wag natin kakalimutan, ang Diyos natin ay Diyos ng pangkasalukuyan. Kahit na totoo po kahit na kukunti pa lang yung ginagampanan mong kabutihan sa ngayon, ang mahalaga, gumagawa ka. So yung ginagawa natin ngayon, tulad ito, kahit na ngayon lang tayo nagsisimula ng ganito, okay lang yan. Ang mahalaga, may ginagawa tayo. At Kaya nagpipilit tayo. Huwag kang malungkot. Nagpipilit tayong tumampan, Yes. matuto, magsabuhay. yun naman ang hinihingi ng gospel Nalulugod siya sa mga taong handa siyang tanggapin. Ang maalala ko nga pala, pagbasa natin ng 2 talata, doon natin makikita yung ating gospel po na kapatungkol sa Holy Trinity. Holy Trinity. Sige. Ayan. Ako naman ang magbabasa Sige. at ikaw ang magpapaliwanag. Ayun lang, parang gusto ko yata magbasa. Sige. Sige. Ang lahat ng bagay ay ipinagkaloob sa akin ng aking Ama. Walang nakakilala sa anak kundi ang Ama. At wala namang nakakilala sa Ama kundi ang anak. At yaong ibig pagpahayagan ng anak. Ayan. Yan. So dito yung Ama. Kuhanin natin yung Ama. Ala namang ibang sagot dyan kundi yung Diyos natin. So kumbaga, parang ganito, ano ba ang kalooban ng Diyos? Lagi naman po ang kalooban ng Diyos ay kabutihan. Walang ibang nasa loob ng Diyos, puro kabutihan lang. Wala siyang isip na masama. Ang isip niya laging sa mabuti. So ang sinasabi dito sa gospel natin ay walang nakakilala sa Ama kundi yung anak. Syempre, sino ba yung inutusan ng ating Ama para po mag-deliver ng salita ng Diyos sa lupa? Si Jesus. Si Jesus, amen. O di syempre, kung sila yung nag-uusap na dalawa, parang ganito, ate kita, ako'y pati mo. O yun, pag nag-uusap tayong dalawa tungkol sa anumang bagay, ikaw lang nakikilala ko dahil ikaw may utos sa akin At ngayon, susunod ako sa dahil bakit? Kilala kita So ganun lang yung ating number 2, maliwanag yun, na doon para makita natin sa paggamit mo ng Ama at anak, ito yan Holy Trinity papunta dito yan. Alam po ninyo, may gospel tayo, ang pagmamahalan daw ng Ama at ng anak ay ang bunga Espiritu Santo. So siguro magtalakay tayo ng konti. Ito po, spiritual naman po tayo. Again, disclaimer lang. Hindi po kami yung pirmis na tama dito. Yung sa amin po, bahagi lang na pwede namin i-share sa inyo na pwede nyo pong tanggapin. Kung hindi nyo po gusto, pwede nyo pong hindi tanggapin. Sa amin po, karagdagan lang. Mag-comment lang sila. Yes. At katoliko po ito. So sa atin, yung Ama, ang turo natin ay sa noo. So magkakaroon tayo ng flashback, Kasi nung panahon ng mga Hudyo at alam ko hanggang ngayon, kung pwede mag-decide lang sa kanila yung mga lalaki. Especially yung mga ama ng sambahayan. At pag wala kang ama sa isang sambahayan, dapat meron kang anak na lalaki. Kasi ang babae po, during their time at hanggang ngayon, ang alam ko nga din, walang bilang ang babae sa kanila. Pero noon yun kasi ngayon, marami ng Andres Grabe ka. Nagulat ako dun sa mas may say na babae pagka gano'n. Sa Pilipinas po yan. Pero po sa Middle East kasi, karaniwan po yon. So ngayon ito yan. Sabi natin, sa sambahayan, tatay lang pwede mag-decide o mga ama lang.
So either tama yung desisyon or mali, susundin pa rin. Kaya lang ang tanong natin, Ate Jing, yung bang ating Ama sa Langit, yung bang kanyang mga desisyon at yung kanyang mga katwiran ay mali o tama? Laging tama. Amen. Mhm. At ngayon, kung laging tama ang katwiran ng Diyos na isip nung sumulat ng Bible, yung mga Hudyo po, sabi nila, gusto kong mag-decide sa buhay ko, ayun Diyos. Kaya naman gusto kong tagdayin niya, kuhanin niya yung kapagiging ama. Mhm. Although genderless ang Diyos, wala siyang gender Wala. Wala. Pero dahil nga sa ganyang kaisipan, dahil nga po nagsulat mga Hudyo, of course, binanggit natin sa ibang mga turo natin, kung ang nagsulat niyan, Ilocano, di ba kultura ng Ilocano? Mhm. Kung ang nagsulat niyan ay Kapampangan, kultura ng Kapampangan. Same thing lang din naman yan. Kung Pilipino, Pilipino, at kung Hudyo, Hudyo. So, yun po yung makita natin. At, sinasabi natin, ito po, yung sangalan ng Ama, kung ang Diyos po, ang katwiran niya laging tama, ano ba ang patuloy natin dyan? Walang iba po kundi yung John 3:16. For God so loved the world. That He gave us His only Son. Yes. Kung titignan natin, di ba, alam po ng Diyos na yung tao, alam na may Diyos. Ang problema, hindi po nila alam kung paano mahalin ng Diyos. Ang Diyos. Kaya ibinaba ng ating Diyos yung kanyang bugtong na anak. Pag sinabing bugtong, nag-iisa lang yan. So ngayon, sa pagkakababa niya kay Jesus Christ, doon po naganap yung pagtuturo. Kaya ang tawag nga po kay Jesus noon ay Guro. Guro. O tingnan natin Sabi natin, bakit tinuturo ito? Ito, kagandahan ito, Yung turo na ito ay pwede natin kuhanin kung bakit tayo nagsasign the cross. Kung bakit natin ginagamit yan. So una, humihingi tayo ng proteksyon sa Diyos. Humihiling tayo na yung kanyang kaangginan ng pagiging ama. Ano yun? Katwiran laging Tama. wasto o tama. Mhm. Lord, pahiram mo ko ng wastong katwiran mo. Ama, pahiram mo ng pagkaama mo. Nang sa ganoon, kung wastong ating katwiran, Ate Jing, halimbawa, meron taong kinabibisitan mo. Mhm. Ngayon, sabi mo, itong taong to, visit nangangatwiran ka ng tama. Ang katwiran mo sa tama, kaya naman visit yan kasi wala naman talagang nag-alaga sa kanya. Mhm. So ngayon, kung inuunawa mo siya, gumagamit kayo wastong katwiran, yun bang bato sa puso mo nun? Galit o pagmamahal na? Pagmamahal na. Pag nabigyan mo na ng katwiran kung bakit siya buwisit. Kasi naawa ka ni. Di ba? Oo. So wastong katwiran, di ba? Tagumpay tayo. Lord, pahiram mo ko ng iyong wastong katwiran, yung ama. Mhm. Nang sa ganun ang ibubunga sa iyo ay yung anak. Sino yung anak? Si Jesus. Si Jesus. God is Love. love. Always yan. Kaya naman nga sa atin, Pagmamahal. yung pagmamahal ng Diyos sa atin po sanang taglayin din. Mhm. So sabi natin, Lord, pahiram mo ko ng wastong katwiran mo. Nang sa ganun, kung wastong aking katwiran, ang tataglayin ko ay yung maaalala ng pagmamahal nino. Ni Ni Jesus. Jesus. Kaya nga meron ka po yung puso niya sa ibabaw Mhm. May tinik, maalog tuloy yung may tinik pa na nakapaikot. Yan ba yung sa Sacred Heart na sinasabi mo? Amen. Di ba? Merong apoy sa ibabaw yung puso na may kasamang tinik. Bakit? Ikaw na yung nagmahal ng unconditional, ikaw pa yung tinraidor. Mhm. Ikaw na yung gumawa ng kabutihan, ichinismis ka pa. Mhm. Lalo pa yung nagchismis sa'yo, wala namang ginagawa sa buhay kundi manira ng kapwa niya. So nakita po ninyo, sabi, ang pagmamahalan daw ng ama at ng anak, ibig sabihin po, timbangin natin. Wastong pagtitimbangan ng isip at puso. Ibig sabihin dito, kung ayaw pumasa dito, automatic dito, hindi rin papasa, Ate Jing. So kung hindi pumapasa dito, ibig sabihin may problema dito. So balik ka dito, magpabalik-balik ka, wastong pagtitimbang yan. Ibig sabihin na gumamit tayo ng yung pagmamahal na sinasabi sa gospel, ang pagmamahal ng ama at ng anak, ito yun Pagmahalin mo, pagbalik-balikin mo, hanggang sa maging tama ang desisyon, lalabas yung Espiritu Santo. Ngayon, Ate Jing, baka gusto mong ibahagi, bakit balikat ang tinuturo natin? Kasi pagbalikat na to, sinisimbolo kasi nito yung balikat, Balikat. ang pagpasan, di ba? Yes. Pagpasan. Amen. Kasi ito, actually, dito pinatong yung krus Amen. ni Kristo, di ba? Amen. So, sino naman yung papasanin natin o ano yung papasanin natin, di ba? O pwedeng ito, ang pinapasan natin dito ay ang ating kahinaan. Ayun. At hindi lang yung ating kahinaan, kundi pati kahinaan ng iba. Ayun. Para tayo makapag-akay, kailangan naman talaga nating pasanin ang ating kahinaan, nang sa gayon ay mapasan din natin ang kahinaan ng iba. Kahirap naman siguro na nagpe-preach ka tapos at the same time nagmumura ka din.
Parang siguro, yung kahinaan mo na yun, yung papasalin mo, yung mga tipong nagdasal ka, mayari ka magdasal may nakita kang visit dun sa kalye, minumura mo, ikakasalita mo na ng amin. Yun siguro yun. Kasi mahirap din talaga. Hindi, kanya-kanya naman tayo. parehas tayo ng kahinaan din ito yung bibig na ginagamit mo pampuri sa Diyos, kasi ito din yung gagamitin mo bibig na pagmumura sa kapwa mo. So yun, nakita natin protection Holy Trinity. Humihiram tayo sa Diyos ng wastong katwiran, maalam na pagmamahal, at ganap na pagkaunawa. Bakit naman naging ganap na pagkaunawa? Alam po ninyo, ito yung sinasabi sa Holy Spirit. Unti-unti ang paggaba ng Holy Spirit. Bakit? Ang pagkakatuto ng tao, hindi siya abrupt. Unti-unti, until pagdaanan mo siya. Ay, kaya pala. Alam mo, napansin ko, sa Dubai kasi napakaraming kalapate. Napakarami talaga. As in, minsan pigeon watching ako doon Sobrang dami. So habang pinapanood ko sila, kapag magla-landing na sila sa ground, ang lipad nila yung pababa, dahan-dahan, hanggang makalanding. Bakit kaya gano'n, yung bagal ng kumbaga mabilis lumipad, pero pagka magla-landing, ganyan-ganyan yan. dahan-dahan. O tapos ganyan na, pag nagla-landing na sila, dahan-dahan. Yun nga rin, hindi ko may paliwanag Pero isa lang ang naunawaan ko, Ate Jing Yun nga ang Holy Spirit natin o Espiritu Santo, ganun din ang pagpanaog sa tao. Unti-unti. Unti-unti siya. Hindi yung binasa mo lang yung Biblia, automatic, ayan na yun. Kumbaga, dapat yun isa buhay mo. Parang yung lagi nga natin sinasabing example dito, paghihingi tayo ng tulong kay Father, lagi niyang sagot sa atin, karaniwan ay misteryoso. Bakit? Iba yung kay Father Si Father, matutuklasan niya yung mga aral na binibigyan ng Diyos directly sa kanya through His paggampan bilang isang pare. So ngayon, hindi natin pwedeng ipantay yung ating karanasan sa pare. Hindi naman tayo pare Kaya nga, Mister Del, bakit? Depende sa'yo kung paano mong gustong daanan. So yung misteryo sa'yo, pwedeng sa akin hindi Ay, hindi. Diba? Hindi pwedeng sa akin lang ang misteryo. Siyempre, pwedeng iba na. Iba. Tulad dyan. Depende sa kung mararanasan ko, ako yung makakaunawa. Yes. At yung karanasan ko, hindi mo naman agad-agad mauunawaan. Yes, tulad yun. Pwede ba nating sabihin na, ako, halimbawa, makangaral ako sa mga batang wala namang asawa. O ano connection nun? Maintindihan ba nila yun? Hindi. Si Ate Jing, pwede ba niya akong sabihin na, ganito yung yung menstruation ko wala naman ako matres. Di ba? So, yun yung ibig nating sabihin. Talaga naman, kaya nga yung gospel natin specifically, ibinibigay sa atin yung kung ano yung pagsubok para sa atin. Ibinibigay yung ating mensahe ng Diyos para sa atin, specifically kung paano mo rin siyang gustong makuha. Kaya nga ito ititignan natin, paghingi ng protection sa Diyos ng wastong katwiran, maalam na pagkamahal at ganap na unawa. Bakit ganap na unawa? Kasi kailangan mong ganapin yung kaunawaan. Hindi mo siya maunawaan ng parang ganito, Lord, kailangan ko ng pera. Tulungan mo ko. Natulog ka. So, paano dudugtong yung Diyos sa'yo ngayon doon? Walang pagduduktungan. Di ba? May magulat ka, yung pera lumilipad na gano'n sa bulsa mo. Pagkita mo sa pera, himatayin ka, atakihin ka pa. Di ba? Ang ibig nating sabihin, paano dudugtong sa'yo ang Diyos kung wala siya nakit ng panimula? So, kailangan ganapin natin yung kaunawaan. Kung sinabi ng Diyos na ikaw ay magmaspas ka sa lahat ng bansa, actually kahit hindi naman sa buong bansa o sa ibang bansa doon lang sa malapit na natatanaw mo. Ang ibig nang sabihin nun, pinahayo po tayong lahat. Kaya nga Kuya Fred, di ba, a few times nasabi ko sa iyo na pag nagtatalakay tayo ng gospel, sabihin ko sa iyo, eto, kaya ko tong ipaliwanag. Kaya ko lang naman nakakayanang ipaliwanag dahil napagdaanan ko, naranasan ko. And ito, i-quote ko lang naman si Father Jets, sabi niya nga, tayo, mas mauunawaan natin, Jets Hetahobe po, nag-iisang exegist po ng Nueva Ecija sa ngayon. So, ito lang, i-share natin. Sabi nga niya, mas padaling maunawaan ang Biblia pagka ikaw ay nagdaan sa ganong experience. Oo. Napakaganda nun. Kasi nga, ibig sabihin, kung dumadaan ka doon, kagaya ni Jesus man, kung nakutya man si Jesus ng panahon niya at nakutya ka ngayon, ibig sabihin yung daan mo, tama. Tama. Ayun. Ang hirap nga minsan ang hirap tanggapin na tuwing magdadagdag ng kampanin, nadadagdagan din yung pagkutya. Totoo yan Yung pagbabatikos. Pero talaga, dahil pinagdaanan din naman ni Jesus lahat ito.
And be proud. Kung tayo po ay dumadaan sa ganyan, sabi nga natin lagi, ang binabatong puno, yung may bunga o yung wala? Syempre yung meron. Of course. Lalo pa kung ang bunga mo, Matamis. matamis. Lang naman kung maasim yung bunga mo, sino kakain sa'yo? So, ibig lang sabihin, ito, makaka-relate yung mga kasamahan nating katikista dyan. Yung mga leader like kung kasama natin dyan, na karaniwan, pag gumagawa po tayo ng kabutihan, may mga matang nakatingin sa atin na hindi natin maintindihan bakit hinihintay nila yung ating pagkakamali. Hinihintay nila, pinagdadasal ba nila, sana magkulang ka. Para sa gano'n yung pagtingin ko sa'yo, para punahin ka ay maging totoo. Napakahirap po. Pero huwag kayong mag-alala. Sinabi nga po ng ating Panginoong Jesucristo na siya po ay para sa makasalanan. Kaya okay lang yan. So kung nagkakasala man tayo, natural yun, buhay pa tayo may kilala ako, hindi nagkakasala ate. Alam mo saan nakatira. O kilala mo rin. Parang alam ko yan Sa Serenity ba? Sa Serenity. Alam niyo po yung Serenity? Parang Eternal Garden. Eternal Gardens, libingan po yun. Hindi na siya nagkakamali. Kaya lang, patay na siya. Kaya okay lang yan. Okay lang yan at pangpatatag Amen. ang ating mga So, pagsubok. ito, recap. Sa ikalawang talata natin, Ate Jing, ibig lang pala sabihin ay makikilala talaga nung kanyang anak, yung kanyang ama. Dahil sila yung nagkakaunawan, pareha sila kasing kabutihan. So ngayon tayo man ganito sa paggawa ng kabutihan, kung laging hangad natin ay yung mabuti, makikilala natin yung ama, wastong katwiran. Wala pong gagawa ng kabutihan ang nasa isip na visit na buhay ito. Walang ganon. At wala naman din lalabas na anak o Jesus sa ating puso. Pagmamahal. Tuloy na kabutihan, pagmamahal na tunay. Kung tayo po, pagdating pa lang sa katwiran, bagsak na. Di ba? Wala naman taong gumawa ng kabutihan na, Diyos ko, wala na nga akong pera kung pakukuhanin ninyo. Di ba? Kaya nga siguro sinasabi na pag mahal mo ang isang tao ng tunay, kaya mong pangatwiranan ang kanyang ginagawa. Kahit Sarap. yung kanyang mga kasalanan. Kaya parang sinasabi natin, unawain na lang natin siya. Kung siya ay maninira, siguro dahil naiinggit siya, unawain na lang natin. And I think, yun yung true love talaga. Yan, and then eventually, matututunan din nating mahalin siya dahil iisipin natin na dapat natin siyang akayin patungo sa Diyos. At pag dumating naman din yung point na yon na yung desire natin na mailapit siya sa Diyos, Yes. doon siguro natin mapapatunayan na totoo tayong nagmamahal. Amen. And disclaimer ulit. So, ang kaligtasan ng tao, hindi po sa pamamagitan ng tao lang. Pero we can be Parang instrument. instrumento or guide. Pero ang kaligtasan pa rin po, walang iba kundi kay Jesus lamang. Yan po ang lagi nating tatandaan. So, sa madaling sabi, tayo pag gumamit ng wastong katwiran, maalab na pagmamahal, at ganap ng unawa o Holy Spirit, ito po yung wala nang ibang kaluwalhatian, sabi nga natin, luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, para ng Sa una, ngayon at magpakailanman. Amen. So, ang pagkakamit natin ng kaligayahan at kapayapaan ng lamdamin sa paggamit lamang nito. Wala nang iba. Yun yung ating ikalawa, napakaganda. So, yung buong gospel natin, tingnan po ninyo. Sa una, sinasabi, nalulugod si Jesus saan? Sa mga dukha, umaamin na nagkukulang. Hindi sa mga taong sinasabing, graduate na ako dyan, pass na ako dyan. Lalagpas na ako sa langit dyan. Ikalawa, Parang maraming ganun ay napakadami. Isa ako doon dati. Ako din yata. Ay, Hindi naman. it's a tie. It's a tie. Di ako naman alam kung maraming panggulang talaga. Oo. Okay lang. Alam po ninyo, sabi nga natin, kung may masama ka ugali, pwede mong daanan. Huwag tatambayan. Okay. So sa ikalawa, matapos tayo doon sa umamin na tayo nagkukulang sa kababaang loob, of course. Doon tayo sa pupunta sa number 2. Kumbaga, kung tayo nagkukulang, dapat gumamit ka na ng wastong katwiran galing sa Diyos. At maalam ng pagmamahal kagaya ng sa Diyos, kay Jesus, nang sa ganun, handa tayong magpasan. Number 1, especially number 1, ng ating kasalanan o kahinaan. O ito yun. Dagdag natin to, Ate Jing, yun pong sa misa. O yung sinasabi sa kunin, natanggapin, ano ba yung dapat doon? Ano ba mahalaga doon? Yun bang perang nilalagay sa busto o may pwede pa tayong ibigay iba? Siyempre, kung, di ba nga, sabi mo kanina na yung katawan natin, kailangan ng pagkain. Amen. Amen.
parang lechon, ganyan, sisig, Sarap. palutik. Wow. Pero yung kaluluwa Sister natin, Lynn, kailangan din nating pakainin ng ating kaluluwa. Yes. At ang Yes. pagkain ng kaluluwa ay gawang kabutihan. Amen. At yung gawang kabutihan na to ay inaalay natin sa misa. Halimbawa, isang linggo, di ba, gagawa tayo ng kabutihan. Amen. Pag dumalo tayo ng misa, nakinig tayo, ang iaalay natin doon ay yung mga nagawa nating kabutihan ng buong linggo. Ayun. Kaya dapat meron. So, ibig sabihin pala ng Ate Jing, para kang nasa bangko. Pag tayo nagpunta sa bangko, anong unang ginagawa natin? Sagot? Dapat magde-deposito muna. Ayun. Dito pala, deposito muna kasi baka may mga sumugod sa kanila. Sabi, Withdraw. mag-withdraw agad. Di ba? Paano kung hindi ka pa nakaka-deposito tapos biglang nag-withdraw ka na kaagad? O di parang load lang yan. Ano sasabihin ng bangko ay ng machine Insufficient fund. o insufficient fund? Bakit ka nag-withdraw dito? Wala ka lamang dinideposito. So, same thing pala pagdating sa simbahan. Kung pupunta tayo ng simbahan, dapat pala meron tayong i-deposit na Kabutihan. Amen. Kung wala kang i-deposit, Insufficient fund nga eh. bakit ka nagpupunta ron? Huwag ka na mag-withdraw. Wala kang ma-withdraw. Di ba? So, yung makita po natin, napakaganda, no? Ito, katuwaan lang habang nagkukwentuhan. Kasi ito lang, bakit tayo masaya pag nagtatalakay ng gospel? Alam po ninyo ang gospel, pagka nagtalakay kayo at nagbigay sa inyo ng kabigatan ng damdamin, maaari pong wrong interpretation. Sa atin po, ang Biblia ay intended for men para bigyan tayo ng kapayapaan ng damdamin. Kaya naman, so sana po may matutunan kayo sa mga binabahagi namin. Paano pala ka, Ate Jing, kung wala palang nagawang kabutihan? Halimbawa, buong linggo ka visit, gano'n. Kung wala kang nagawang kabutihan. Wala. Sino talaga? Ganito na lang. Pag wala ka pang nagagawang kabutihan, ialay mo na lang yung mga pagkukulang mo. Pagkukulang. Oo. Pwede naman yun, di ba, yung mga pagsubok o yung mga pwede kasing dumarating naman din sa atin yung mga hinanakit, Ibig bang sabihin, ng loob, ayun, ang maganda yun. yung mga pasakit sa atin, Pwede. Kumbaga, yung mga galit mo. mga galit. Lord, tanggalin mo ito sa akin Oo. kasi ayoko na magalit sa chismosa kong kasamahan. Ganon. Oo. Ganun Actually, naman. ginagawa ko, Kuya Fred, yun eh, Yes. na kapag nakakaramdam ako ng bigat sa damdamin, tapos ginagawa ko yun actually during the consecration. During the consecration, Lord, Effective sabi ko yun. lang na, Lord, ang hinihingi ko lang, alisin mo yung bigat ng damdamin ko, yung sama ng loob ko, minsan yung galit ko. Effective yun. Alam mo, kasi effective yun. sa time na yun kasi, doon kasi nagiging talagang tunay na katawan ng dugo ni Kristo. Yung ating osya at yung alak na daladala ni Father. At damang-dama naman natin ang presensya niya. Amen. Yun nga yung dagdag natin doon sa nakaraan nating mga paliwanag oo, tanggap ka ng katawan ng dugo ni Kristo tuwing magbimisa. Ang tanong, naunawaan mo ba? Yung tinatanggap mo. So sa atin, Papatunayan ko tuloy na yung ino-offer natin na bigat ng damdamin, kapag natapos yung misa at umuwi ako ng napakagaan ng pakiramdam, ibig sabihin ng tunay na naialay ko nga sa kanya yun. At tinanggap niya. Ayan, so may natutunan tayo kay Ate Jing. Yung mga sama ng loob, hinanakit, pagka tayo po'y talagang feeling down, tayo'y magsimba at ialay natin sa Diyos. So bukod doon, yung mga mabibigat sa puso natin, isa pang pwede nating ialay kung talagang wala ka nagawang kabutihan, yung iyong kahinaan. Halimbawa, parang ganito, Lord, ako naman talaga yung lingkod mo, pero gusto ko po talaga mabawasan yung pagmumura ko. Ialay mo yung sarili mo. Sabi mo, Lord, tulungan mo matanggal ito. Maniwala po kayo. Pag nasa isip natin lagi yan, talagang mawawala. Pwede rin pala nating ialay yung mga taong nakasakit sa atin. Diba? Tama. Kasama sa panalangin Ipagdasal nyo na sana kunin na ni Lord. Hindi, joke lang. Joke lang. Kumbaga, ialay natin na sakali man, ipuin ng Diyos yung kanyang puso. Amen. Naku, minsan sinasabi ko, Lord, padala niyo si Juan Bautista. Amen. Ang konsensya. Oo. Tapos ipabangag sa mukha yung hindi, joke lang po. Amen. Maganda yun. Doon ko nakikita ngayon na pwede nga pala yung bigat ng damdamin mo o yung tao nagbibigay sa'yo ng sanhi ng pagkabigat ng damdamin mo, pwede mo nga pala siyang ipagdasal. Oo. Amen. Ganda nun Kasi 'di ba yun nga yung pag dumating na talaga yung sukdulan sa iyo at alam mong
wala ka nang magagawa, iaalay mo naman na rin talaga sa Diyos yun. At yun din naman ay pagpapakita na mahal mo din yung kapwa mo na nakasakit sa iyo. Amen. And of course, hindi naman tayo galit talaga sa tao. Galit tayo sa kanyang ginagawa. Hindi sa Yun ang tao. dala. Oo. Pero tanggap naman din natin na lahat nga tayo may kahinaan. Kaya nagkakaroon ng time talaga, magkakasakitan. Pero Amen. eventually, naniniwala tayo at may pag-asa naman na maaayos din ang lahat. Amen. Amen. Kaya nga, yung number 2 natin, maliwanag, ano? Gumamit ka, walang ibang nakakilala talaga sa Ama o wastong katwiran, kundi yung maalam na pagmamahal lang. Ito lang yung dalawa na yan. At bunga nito ay handa ka ng magbalikat o magpasan ng kahinaan ng iba. Lalo na yung kahinaan natin. Amen. Amen. Okay na yung number 2 natin. Okay. Napakaganda. Pwede tayong mag-number busog 3. na busog, ano? Sige, sige po. Magsilapit O kayo kaya sa magbasa akin. para ikaw magpaliwanag niyan. Sige. Parehas Yes. Join na lang, join. parehas tayong magpaliwanag. Number 3. Magsilapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo ay aking pagiginhawahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral sa akin, sabagkat ako ay maamo at mababang loob. At sa ganitong paraan ay giginhawa ang inyong mga kaluluwa. Oo, malambot nga ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Ayan. So yan na yung ating last talata para sa ating gospel na ito. So, yung number 3 natin, ipapaliwanag na natin dyan. Konti lang ha. Sige. Simulan Kasi mo. kanina nabanggit mo, no, yung matatalino, inihahalin tulad natin sila sa mga Pariseyo. Yes. So, nung panahon ni Jesus na yon, panahon ng mga Hudyo, imagine natin na meron silang 613 na batas. If I'm not mistaken, 631. 613 13 pala, 13. na mga batas na sinusunod, minememorize, at napakahirap nun. Di ba? Parang masyado silang bookish. Yung 10 nga lang, mahirap na. Oo, 631. napakarami nilang batas. At para sa kanila, doon sa mga tagasunod, ay napakabigat naman nun. Totoo namang napakabigat. So, kaya ang mga Hudyo nun, ang dating, yun ay sukdulan ng kabutihan. Makakabisado mo lang yung batas. no? Yun, yung ritual, sumunod ka sa ritual, sumunod ka sa batas, sapat na yun. Pero sinasabi dito, di ba, malambot o magaan ang aking pamatok, sabi ni Jesus. Kasi yung sa kanya, ano ba ang kanyang itinuturo sa atin? Ano yung gusto niyang masundan natin sa kanya? Hindi ba pagmamahal? Kasi si Jesus nga, sinabi mo kanina, si Jesus ay pagmamahal. Amen. At ang itinuturo niya sa atin, kaya siya bumaba pa para matutunan nating mahalin ang Diyos. Yes. Napakahirap ba nun? Mahirap din eh. Mahirap din, pero mas mahirap mag-memorize ng 630 na batas. Kaya lang kasi, Sumunod sa dagdag ko lang doon sa sinasabi yung mahirap mahalin ng Diyos. Totoo, mahirap ang Diyos mahalin. Pero kasi, ito kagandahan eh. Kaya siya bumaba dito sa lupa kasi meron siyang binabang blueprint. Oho. Kumbaga binigay niya yung paraan kung paano. Kaya kumpara mo doon sa 631, 613, wala naman sila nakita nagbigay ng example noon. Wala naman nagpakita kasi kahit mga Pariseyo, sila yung mga, ito i-clear lang natin. Pariseyo, meaning pari ng mga Hudyo during their time. So sa ngayon, iba yung pari ng Katoliko sa pari nila. Baka kasi mamaya malito kayo. Sabihin ninyo, Katoliko tayo tapos sisira ng paring Katoliko. Hindi po. Pari yun ng mga Hudyo. So kung sa kanila, yun bang mga kabisado lang ito? Sa dami ba naman, 613? Eh yung nga lang 10 utos kailan ko lang nakabisado kung di pa ako nagpakumpil Ako rin. Di ba? Kaya Yung titignan natin, pagkakasunod-sunod. ang hirap-hirap. Tanda mo na ba? Tingnan natin. Kumbaga, ang hirap-hirap mga bisado, yung gagawin mo pa kaya. So kaya naman sa sukdulan talaga, ang dating sa kanila ay, kami na yung pinakamataas na form ng pagsamba sa Diyos. Kaya lang, sabi mo nga kanina, si Jesus yung pagmamahal, binabanggit natin. Ito yun na alam niyo napakaganda. Kung naalala po ninyo na tinanong si Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Si Pedro yun, di ba? 3 beses. 3 beses yun. Ang sagot ni Pedro, oo, mahal kita. Pero kumbaga, ang tanong po ng Diyos kasi, do you agape me? Pag sinabing agape, highest form of love yon na ang equivalent yan para sa Diyos lang talaga.
Hindi siya pantao. Ang sagot po lagi ni Pedro dito ay, yes, I feel you. Ibig sabihin, mahal kita bilang parang kapatid lang kita. Yan ang ibig sabihin. So, ikalawa, tinanong siya ng Diyos ni Jesus Sabi sa kanya, Pedro, ako ba ay mahal mo bilang Diyos Ang sagot niya ulit, oo, mahal kita bilang kapatid lang. I feel you. I feel you ulit, inulit niya. Yung pangatlo, napakaganda Ano? Sabi ng Diyos, Peter, do you feel me? Pansinin po ninyo. Ang Diyos handa pong magbaba ng sarili niya para sa atin. Ganon kabanatable ang Diyos. Ganon ka-stretchy siya para lang po mag-fit in doon sa ating expectations. Tingnan po rin sa gospel natin. Hindi ba, kung papansinin natin, ang iniisip ng tao lagi, tao lang ako. Samantalang ang pinantubos sa atin ng Diyos yung sarili niyang buhay. So, ang katumbas ng tao ay Diyos. Diyos, oo. Kaya, sabi dito, Kuya Fredo, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral sa akin. Yes. Sapagkat ako ay maamo at mababang loob. Yun nga yung sinabi mo kanina. Mababang loob. Bumababa sa level ng tao. Yes. At nakakahiya sa Diyos. Alam mo, sabi ko nga parang sa pagsisimba lang po natin, sa pagsisimba natin, yung Diyos pa yung umaamot ng oras natin. Na hindi yung pagising mo automatic dapat, magsisimba ako. May tanong ka pa na magsisimba ba ako? Kumulo lang yung tiyan mo, di ka na tumuloy. No? Tumawag lang si Kumari na, Mari, magsumba tayo. Ala na. Yun. Di ba? Madaling matangay, Pagkari magsumba, kakain sa 7-Eleven. Ano nangyayari sa inyo? Pagkatapos ng misa. Pagkatapos ng misa, kakain na naman kayo sa labas, di ba? So ito yung sinasabi natin, mahiya tayo sa Diyos na Lord. Yung oras mo dapat para sa iyo lang. Ito yung nakita natin, yung Diyos bumaba pa sa expectations natin. Samantalang expectations niya para sa atin, ang baba. Alam mo, brother, Uy, kapatid. na-brother mo na ako. Kuya Fred. Yes. Diba, nabanggit dito, kayong lahat na napapagal at nabibigatan. Sinasabi kaya dito dahil yung aral or yung parang pinahihirapan ba kasi tayo sa mga batas? Padaliin natin Sige. Batas kaya ito ng simbahan? Yung kasi mukha napapagal, yung mga nabibigatan, ito kasi yung isipin natin. Ikaw, Ate Jing, personally. Pagka ba ikaw may problema ka, kanino ka tumatawag? Sa Diyos. Sa Diyos. Di ba hindi ko yung, kayang-kaya ko to. Sabi mo nga kanina, pagpunta mong simbahan, inaalay mo rin yung mga tao na panakit sa'yo. Yung mga hinanakit mo na meron ka, inaalay mo rin sa Diyos. So ito yung nakikita natin dito. Pag wala tayong Diyos sa buhay natin, mahirap po ang buhay. Kaya mentas tayo po yung nahihirapan dahil sa dala ng mga pagsubok sa buhay natin. Yung pagsubok kasi, kuhanin natin ganito. Kung tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, pwede ba nating sabihin na tayo pong lahat ay naka-enroll sa Diyos? Same thing din yan pagka tayo po ay nag-aaral sa school. Merong kang teacher, merong estudyante. So sa ngayon, tayo po ay lumilitaw na estudyante. At ang ating teacher po, walang iba kundi sino? Si Jesus. Si Jesus. So ngayon, kung siya yung ating teacher, sino po ang mabibigay ng pagsubok sa atin? Yung teacher. At dapat lang tayo tumanggap ng pagsubok dahil naka-enroll po tayo. Kaya naman ito yung sinasabi natin. Talaga naman, meron. Mentos na nawawala tayo sa linya. Diba? Yung tipong pagka tayo nabibisi sa work, nabibisi ng malaki yung kinikita sa negosyo, nakakalimutan natin ng Diyos. At marami pong guilty dyan, alam niyo. Hindi lang naman yan nakapagpapalayo sa atin sa Diyos. Kaya lang, kasama dyan yung karangalan, kapangyarihan. Hindi man yan in terms of financial status, pero yan yung pwede makapagbulag sa iyo. Na kung saan, pag hinahabol mo na, teka lang, gusto ko, sikat ako. May alam ako sa aral, di kita tuturuan. Pag tinuruan kita, dalawa na tayo. Ayoko nga. Di ba? Oo. Alam mo, may naisip na ako ngayon lang, Yes. Habang binabasa ko, yung pamatok. Yes. Kanina, nabanggit mo na si Jesus pagmamahal. Amen. Di ba pag mahal mo ang isang tao, pwedeng ganito yun mahal mo si Pedro at mahal mo rin si Juan.
Pero yung level ng pagmamahal, kagaya kanina, di ba yung tungkol kay Pedro, yung level ng pagmamahal, pwedeng magkaiba eh. Halimbawa, mahal mo si Pedro, kahit sinasaktan ka ni Pedro, tinatanggap mo lahat. Inuutusan ka, sumusunod ka. Di ba? Parang na meron siyang mga pinagagawa sa'yo, kahit mahirap, gagawin mo. Pero si Juan, although mahal mo siya, pero hindi ganun kamahal. Kapag ka inutusan ka, ang bigat. Ang bigat sumunod. So, pwedeng, ang itinuturo sa atin ni Jesus ay yung pagmamahal niya. Unconditional love. Parang medyo natakot ako dun Hindi. So, ibig sabihin, ito, warning to sa mga tagapanood natin So, ibig sabihin pala, kung ikaw magsisimba ka, base sa sinabi mo, kung magsisimba ka, tinatamad ka. Kung mabigat sa'yo, parang kung mabigat sa'yo ang pagsisimba, parang questionable din yung pagmamahal mo sa Diyos. Ayan. Di ba? Hindi sa akin galing yun, sa kanya galing yun. Kasi kung mahal mo ang Diyos, gusto mo siyang makasama. Agad-agad. Gusto mo siyang alayan ng kabutihan na alam mong ikatutuwa niya. So, kumbaga, parang ganito pala yan. Sa pagsisimba mo, kung halimbawa, alas 7 ang simba, tapos ngayon, darating ka sa simba, 7:30, hindi ka naman din umulit ng banibagong misa. Parang hindi mo naman din pinahahalagahan. Pinaghintay mo ang Diyos, gano'n? Sinasabi mong mahal mo ang Diyos, pero pinaghintay mo. Mahal mo ang Diyos, pero hindi makita sa'yo. Hindi makita. So, ibig mong sabihin pala, dapat excited tayo laging makaharap ang Diyos. Oo. Kaya Amen. pala sabi ko, magaan. Hindi naman sinabi na hindi naman sinabi na mamatay ka na ngayon, pero makaharap mo sa simbahan lang po, yung sinasabi natin. Naisip ko lang, di ba? Tama nga naman, kung tunay na mahal mo ang isang tao o tunay na mahal mo ang Diyos, lahat ng gagawin mo magaan para sa Kanya. Pero pagka hindi mo mahal, ang bigat, napipilitan ka lang, para kang dinadrag, para gampanan yung masabi na lang. Na nagawa mo. Masabi na lang. Amen. So, iba yung intention at saka iba rin yung... So, balikan natin yung kanina. So, sinasabi natin kanina, punta tayo na kayo sa Diyos. Kung sinasabi mo, iba pag ang mahal kay Pedro, kay Juan. So, ibig sabihin, ganoon din sa atin Yung pamatok na sinasabi dyan, alam po ninyo yung, anong tawag ito? Yung nilalagay sa batok ng kalabaw. Yun kasi Oo. Pagsasaka kasi ang laging gospel natin sa pagtatanim. Kasi kung hindi man magtatanim sa taniman, yun pong pangingisda. Dalawa lang naman yan. Walang pamatok dito Pang-sample. Ay, huwag mo kong babatukan. So, tignan natin ito. Yung pamatok, parang it serves as parang yung belt. Ano yan nakita ko yung sa kalabaw. Oo. Singkaw. Sa Tagalog pa, singkaw yon. Nung araw pala, yung pamatok, nakapatong yun sa dalawang kalabaw. So, nakaganyan siya, para siyang stick. Tapos, medyo nakaakma talaga siya sa leeg mo. Sa side ako, yan. Yan, nakaakmang ganon, di ka naman mananakal. Sasakalin mo ako. Ganyan. Tapos, pahaba siya, magkaduktong. Tapos, merong nakasabit dito sa gitna. Na yun yung weight na kine-carry ng dalawang kalabaw. Na pinagtutulungan, kung dalawa tayong kalabaw, nasa gitna yung binubuhat natin para nagtutulungan tayo. Para hindi maging mabigat sa'yo o hindi rin mabigat sa akin. Pero sa panahon ngayon, ito nga yung pag nagsasaka, yun yung nakapatong. Tsaka yung mga kalitong na dala ng kalabaw, yun pa rin yun So, ang ibig nating sabihin lang ganito po, yung sinasabing magaan yung kanyang pamatok. Bakit? Una sa lahat, hindi po magbibigay ng pamatok ang Diyos nang hindi sukat para sa atin. So, paano yung ganon? Ibig sabihin, halimbawa may pagsubok ka, yung pagsubok na yun perfectly designed para sa iyo. Hindi pwedeng yung pagsubok niya kagaya nung sa akin. Magkaiba kami. Hindi magkakamukha Hindi pwede. Same thing din yan, nung binagit natin kanina, yung pong mga misteryong sinasabi ng mga pari natin. Kasi nga, bakit? Iba yung sa kanila, iba yung sa atin. O, yun yung maliwanag sa atin. Bakit nagiging magaan? Kasi syempre, yung naglagay sa'yo ng pamatok, ayan, nilagay dito, bit-bit din niya yung pamatok Siya yung nagpapagaan Along the way. Yun nga, Kuya Fred. Yes, Ate Jing. Kaya sinabi ko na merong nakapatong sa'yo, meron sa akin, tapos sabay nating binibit-bit yung mabigat. So parang ang kasama mo dito si Jesus. Amen. Siya yung nagpapagaan. Amen. Ng ating
pasanin. pasanin. Ito nga ang sa nakikita natin, ang totoo niyan, hindi naman talaga tayo lagi nabibigatan. Mas mabigat yung kinukuha ng Diyos sa atin. Mas siya yung nagpapasan. At in the first place, pagka po ang tao po ay palungkot dahil sa nagawang pagkukulang, unang-unang malungkot Ang Diyos. ng Diyos. Kaya nga ayaw niya tayong malungkot. So sinasabi niya na pagka wala sa buhay natin ang Diyos, si Jesus po, kasi wala tayong susundan eh. Tayo po ang buhay natin nagiging mabigat, nagiging madilim, nagiging mahirap. Bakit wala po tayong kasama ng Diyos sa buhay natin? Ang sinasabi lang niya, kung sakali, buong linggo ka nagtrabaho, isingit mo naman yung 1 oras ng pagsisimba. Idagdag mo lang siya. Hindi naman sinabi na, ito, magpari ka. Hindi naman ganoon eh. Ang sinasabi ay, isingit mo naman siya. Nakakalungkot nga yun natin, Jing. Kung minsan talaga, alam mo Isingit. nyo, yung 1 oras, parang mabigat pa sa ibang tao, no? Ito nga sa Bible study nga, nakadinig ako eh. Anong oras ba yung Bible study nyo? Simula po ng 7 p.m. hanggang 9. Minsan hanggang 10. Nung araw nga, umaabot pa daw ng alas 12 ng gabi eh. Tapos ang sabi nung sinabihan, ko, nakakapuwit pala yan. Malaman-laman natin, nung inaya ng may outing tayo eh. Anong oras ba yan? Alas 12 kayong alis eh. Alam mo, sabi nung nung inaaya sa Bible study, Hindi na matutulog. di na matutulog. Excited, no? Pagdating sa Diyos, mapupuyat eh. Di ba? Kaya nga, oo. Yun lang naman. Kumbaga sa atin lang, nakakahiya. Kinatatamaran natin yung pagsisimba, kinatatamaran natin yung pagdalo sa mga ganitong kampanin o ganitong pagkapakalalim. Paano kaya Ate Jing kung tamarin ng Diyos? Paano nga ba? Sabihin niya, wag ka munang gumising. Diyan ka muna. Mas nakakatakot po yun eh. Di ba? Kaya kailangan nga magdeposito. Deposit. Dahil mahal na mahal tayo naman talaga ng Diyos. Amen. Napakaganda ng formula ng ating gospel. Una, kababaang loob, tanggapin mo lagi kang kulang sa aral ng Diyos. Ikalawa, kung tinatanggap mong kulang ka sa aral ng Diyos, dapat taglayin mo yung wastong katwiran, maalam na pagmamahal at ganap na unawa. Ibig sabihin lang, sa paggamit mo ng tatlong ito, sigurado, walang lalabas sa iyo kundi tama, puro kabutihan lamang na tunay, hindi pansarili, kundi para sa Diyos. At dahil dyan, kung tayo ay susunod sa Kanya sa paggamit ito, ulitin natin, una, kababaang loob, tanggapin na tayo nagkukulang. At kung tayo nagkukulang, umaamin na ganyan, dapat gumamit tayo nito. Wastong katwiran, maalam na pagmamahal, at ganap na pagkaunawa. Sa paggamit natin yan, papunta sa number 3, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Lagi niya tayong sasamahan sa ating mga laban. Lalo pa, kung para sa Kanya ay gagampanin natin. Maniwala ka, Ate Jing. May sasabihin sa'yo, mga loko-loko yan. May isipin mo, 7 days a week ang Bible study. Diyos ko. Nakipag-usap ka lang sa Diyos, naging loko-loko ka pa. Matuwa ka na. Kasi po, ang normal ng tao ay nagchichismisan. Ang normal ng tao, magtrabaho. Ang normal ng tao, humanap ng mga lugar na pwede maging sikat sila. Pero po yung gampanin para sa Diyos, hindi normal na 7 days a week ka. Kung ganun, kung hindi ka na normal, ibig sabihin, isa ka ng abnormal. Papayag po ba kayo doon? Ikaw, Ate Jing, payag ka ba? Payag na ako, basta para sa Diyos yun. Amen, ako rin. So, yun yung aking maibabahagi po sa ating lagom. Kaya, Ate Jing, baka may dagdag ka pa. Ulitin ko lang, recap lang. Tayo po sa gospel natin, sinasabi lang na dapat magkaroon tayo, taglayin natin ang kababaang loob. Yan ang keyword na lang dito sa gospel natin, kababaang loob. At handa tayo na magpuno ng ating cup. Bus na yung kape Kasi namin, ubos kaya na. magpupuro kami mamaya. So, sa kababaang loob, handa tayo magpuno, umamin tayo na dapat tayong punuan ng Diyos. Nang sa ganon, kung kulang tayo, tanggap natin yan, tayo po ay gagamit ng protection na hinihiram natin sa Diyos lagi para tayo makapag-produce ng tunay na kabutihan. At sa paggawa ng kabutihan, sino yung ating mga kasama? Sa panghuli? Si Jesus. Amen. Kaya Ang makakasama natin na magkarga ng ating pamatok, ang magpasa ng ating pamatok. Amen. Amen. So, napakaganda ng ating gospel, Sana po may mga natutunan kayo. Again, disclaimer po, hindi namin sinasabi na kami po yung permis na eksaktong tama dito, kundi nabigay lamang kami po ng reflections na amin po pwedeng ibahagi base po sa aming mga karanasan, at ang ating pong mga gospels ay mas nagiging epektibong bigyan ng reflection pagka po tayo ay dumaan mismo
dun po sa mga nabanggit natin. Kaya naman, dahil dito ay kami po ay nagpapasalamat muli sa mga manonood natin. Kahit po ilan pa lang kayo ay salamat po. Maraming salamat at may nanonood. Hindi naman po lang ito para sa amin, kundi gusto rin namin makatulong sa mga taong nabibigatan at napapagal sa pamamagitan ng mga pananalita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman po, siguro, may dagdag ka pa, Ate Jing? Wala na. Sabi ko lang siguro, sana nakapukaw sa inyo Yes. ang aming naibahagi. Kahit papano. Amen. So, okay na tayo? Okay na. Closing prayer po tayo. Sige. Sige po. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito sapagkat amin pong tinanggap ang iyong aral. Nawa po sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay maging daan kami para magliwanag ang isipan namin at ang bawat nakapakinig at manonood. Tinatanggap namin ang iyong pamatok. Matututo kami sa inyo dahil ikaw ay maamo at mababang loob. Alisin mo ang aming pag-aalala at bigat ng damdamin. Dahil ang iyong pasanin ay magaan at ang iyong pamatok ay madaling dalhin. Patuloy kaming gabayan at pagpalain sa aming pagsunod sa iyong kalooban araw-araw. Ang lahat ng papuri, kapangyarihan at kaluwalhatian ay binabalik namin sa inyo, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon, kami ay nananalangin. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, yun. Sana po nag-enjoy po kayo. So, muli po, this is Bible Talks, your food for the soul. Bye! Bye!